anong direksyon na lang yung pagpahid mo. Yung edible gold pala na ginamit ko, hinaluan ko yan ng konting oil. As in, konti lang, yung enough para mapahid sa drippings. Dapat mas marami yung gold compared sa oil. Kasi hihiwalay talaga yung oil kapag ganun. Huwag nang tipirin kahit mahal, kung gusto rin naman na magandang outcome, di ba? Para maging maganda talaga yung resulta. Kasi kung marami talaga yung oil, tapos konti lang yung edible gold, pag pinahid mo yon, hindi mo talaga ma-achieve yung ganyang kagold. So alam niyo na, huwag tipirin para masatisfied pareho, both clients and yung cake decorator. Sa design na to, meron palang marshmallow na nakalagay sa bottom. Dapat maliliit na size yan, pero since malaki yung cake, kaya nilakahan ko na lang din yung size ng marshmallow. Tapos itong topper na tinutusok ko ay made of fondant lang yan. Para naman tumindig, nilagyan ko lang yan ng folder sa likod. Hindi pwedeng wala kasi hindi natin ma-achieve yung ganyang tindig. Baka mamaya lang biglang tumumba, kaya sinigurado ko na. Explain ko na lang sa client na wag na lang kainin. Or i-remove na lang nila yon kung gusto nilang tikman. Tapos itong mahaba, made of fondant lang din yan, nakinulayan ko lang din ng gold. Then ito namang balls na nilagay ko, non-edible yan. In-explain ko na lang din sa customer na hindi yan edible. And last but not the least, yung request nilang 60th birthday topper. At syempre, hindi mawala ang DJ Licious logo. Napakasyalan